marami pa yan na magsasalita sa Quadcom if I'm not mistaken kasi may bagong binanggit na naman si Colonel Garma na ilang mga personalidad, no, na puwedeng, ipapatawag. In fact, we are urging the Quad Committee to call or summon the names na minention ni Colonel Garma, lalo na ang mga ilang mga may sinabi pa siyang, dating pulis na tanggal sa serbisyo. And, yung Mukring ba yun, Muking, yung, Muking. Muking, yung galing sa Presidential Management Staff. All this, I would think na magsasalita din yung mga yan. So, naghihintay lang kami ng tamang, panahon para magkaroon ng mas, lalong matibay na ebidensya, including of course, kung access namin yung mga sinasubmit ng kapulisan doon sa Quadcom ng mga dokumento kasi binibigay nila sa Quadcom yan, hindi naman nila binibigay sa amin yan ng mga Mm. police, I mean. No? So all these things, there will come a time, may kaso dito sa Pilipinas. Ang sinasabi ko lang, hindi pa muna ngayon at baka naman may mga dagdag pa na ebidensya para magpalakas nito. Kasi kung i-dismiss yan ng DOJ agad, at depende na yan sa political winds kung Yun. ma-dismiss ng DOJ agad, medyo mahirap sa pamilya yun So, ihanda muna namin ng malakas. And for the meantime, malapit naman ang warrant of arrest ng ICC. So, that's probably the easiest sa ngayon na magawa namin na as counsel doon sa pamilya. Paano nyo pa rin nasabi na malapit na yung arrest warrant? Para sa akin, una, ang investigasyon patapos na. So, yung ending lang nito, may sufficient ba to charge him in court, Duterte, I mean, and his subordinates, or hindi sufficient? Para sa amin, ang lakas ng ebidensya So, sufficient yon to charge him in court. Ang krimen sa ICC ay crime against humanity. There are two main Mm. elements sa crime against humanity. The first is widespread or systematic attack against civilians. Iyan, Christian, ano na yan? Marami ng witnesses ang nagsabi na widespread yan mula Apari hanggang Hulo, so to speak, di ba? And civilians, syempre, ang binibira sa AJK. Ang second element niya, with knowledge of the attack. Ibig sabihin, si President Duterte, kung siya man ang akusado, alam nila yung attacking nangyayari. Ang knowledge of the attack, ang dalawang proof yan dati. Una, yung public order niya sa mga pulis na kill, kill, kill. Patayin nyo yan. That's the public statement at magagamit yan to prove na may knowledge siya sa nangyayaring EJK. Yung second na ebidensya ay yung kanyang public statements na ini-encourage niyang pagpatay, pinapangakuan niya ng amnesty, absuelto kayo, ako bahala sa inyo, na parang sinasabi sa pulis, gawin nyo yan, poproteksyonan ko kayo, di ba? So, that's the second damning evidence against him. Pero itong third, itong sinabi ni Garma, this is really major. Kasi ang sinabi dito, not only did he order the killings, he funded the killings. At matindi yon kasi ibig sabihin, pinunduhan niya And I presume probably galing sa confidential funds niya. Yun ang aming, kumbaga, theory as lawyers, no? Kung sa sources of funds, para naman ma-fuel itong AJK. So yan ang nagtatahi din sa kanya na not only did he order the killing, but it actually started from him. When he called Garma, as Garma testified, na magsimula tayo, i-replicate natin yung Davao model sa nationwide scale, that's already saying na sinimulan niya. And then, humingi siya ng tao na mag-i-implement niyan and nagbigay siya ng pera. All these things point to him as not just the instigator but also the funder of this EJK. Mm. I remember, Attorney Neri, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, siya po yung nakaupo nun, na-interview ko kayo, and on a couple of occasions na napag-usapan natin itong pagka-file ninyo ng communication dyan po sa ICC. Ang isang argument na binabanggit nyo nun, you had to go to the ICC dahil merong immunity yung nakaupong presidente. Hindi po ba? Yes, that's one. Okay. Ngayon, technically, wala na siyang immunity kasi he's now an ordinary citizen. How strong is that argument if that would be used? Kunwari before the ICC na hindi na dapat kayo mag-step in kasi pwede na siyang kasuhan dito Yes. Dalawa ang requirements ng ICC diyan. Una, that the justice system is unavailable sa kanya. So at that time, isa yon yung immunity niya, unavailable. Siyempre, kasi paano ka naman magkaso?
ma-immunity siya. Yung second na factor sa ICC, that if there is an investigation or prosecution, the state is unwilling or unable to prosecute To doon. So, attorney, to genuinely prosecute. to genuinely prosecute or investigate, no? So para sa amin walang nangyayari kasing ganun na sa ngayon from the ang quad hearings is not the same as ICC. Ang ICC is a criminal proceedings, ang quad is an administrative proceeding, so to speak. It's a legislative procedure. So walang makukulong sa quad hearings. In fact, hindi nga siya civil case na may magbabayad ng daños perjuicios. The Quad Committee has no power to do that. So hindi siya kapareho. So in that sense, ang hindi pa rin kahit na hindi na siya immune, hindi pa rin siya iniimbestigahan at pinoprosecute dito, and that puts kumbaga a factor na mahirap mag-file dito because there is unwillingness on the part of the state to prosecute him, genuinely prosecute him or investigate him. Ni investigasyon, Christian, wala. I mean, yung criminal investigation, walang investigation sa kanya na kung saan nangyayari. And ang isang malaking dahilan dyan ay si President Duterte, 2-3 years pa lang naman siya nawala sa poder. Marami pa siyang mga, kumbaga, mga galamay, kumbaga, sa gobyerno na magpapahirap doon sa genuinely investigate and prosecute him. So Pero for kung sa those reasons, sa ICC kami dumulog kasi hindi pa namin nakikita yung ganong klaseng willingness ng ICC. Not just the ability, but also the willingness, of the Philippine justice system to prosecute him. Pero kung sakali po, let's say, mag-initiate ng investigasyon at eventually mag-file ng kaso, kunwari yung DOJ against Duterte, won't that Kung somehow siya answer that query na binabanggit po ninyo? Well, if it is a genuine prosecution, pero kung ang definition ng ICC, if the proceedings were actually meant to shield the accused from liability, then that is unwillingness. So in that sense, mahirap pa rin itaya mo diyan. And ang ICC kasi may ano na kami doon karoon na ng tiwala ang mga kaanak doon. In fact, alam mo, Christian, sa Quadcom hearing, tinanong ang isang nanay doon bakit hindi kayo nag-file dito sa Pilipinas? Ang sagot niya ay, una muna po, mahirap lang kami. Pangalawa, hindi sa amin ang batas. The law is not on our side. So, para sa maraming kaanak, mas trustworthy ang credible ang ICC proceedings ngayon kaysa sa mag-file sila dito sa Pilipinas. Lalo na sa ganitong level pa lang naman tayo. In fact, hindi nga namin alam kung ma-access namin ang maraming mga dokumento dyan sa Quadcom kasi hindi naman nga binigay sa amin yon. Although, of course, dapat i-consider na yan ang mga public documents ang sinubmit ng mga PNP, for example, on their reports.